Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Sa ulo ng mga balita, Ronda Pilipinas. Final walkthrough sa Batasan Complex isinagawa na para sa ikatlong SONA ni Pangulong Marcos. Ronda Pilipinas. Designated survivor joke ni VP Duterte hindi dapat bigyang kulay ayon kay Senate President Escudero. Ronda Pilipinas. Ilang linggo bago ang balik eskwela, presyo ng uniform at ilang school supplies tumaas. Ronda Pilipinas. Ang tabayanan maya-maya, may dapat bang ikabahala sa pagdami ng libu-libong Chinese students sa Cagayan? Mamaya yan sa siyasan. Ronda Pilipinas. Balita naman sa iba, yung dagat death toll sa heat wave sa US, halos 30 na. Ronda Pilipinas. Sa sports, NBA star Kawhi Leonard umatras sa Team USA ilang araw bago ang 2024 Paris Olympics. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Willie Revillame aminadong binigyan ng bahay ang batang nag-macho dancing sa kanyang programa noon. Ronda Pilipinas. Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga bang delikado ang pagsa-self-medicate? Alamin po natin yan maya-maya sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isang magandang morning! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay Hulyo 12 na ho. At Hulyo 12 na nga ba? Tama, Hulyo 12 na. Napakabilis po ng araw at inyo po makakasama sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Next month, August na. Pero bago tayo mantungo sa detalye ho ng mga balita, alamin po muna natin na magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula kay Daryl Justin, alamin po natin bakit pabago-bago ngayon ang weather, Daryl. Good morning, Drew. Magandang umaga, Pilipinas. Noong mga nakaraang linggo, wala tayong habagat. So, dire-diretso yung pag-iral ng easterlies, yung mainit na hangin sa Karagatang Pasipiko. Kaya sa umaga at tanghali, mainit at maalinsangan. Pero pagpatak ng hapon ng gabi, dahil sa localized thunderstorms, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Ngayon naman, idineklara kahapon na Pag-asa na muling umiral at hanggang ngayon ay umiiral ang hanging habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa. So tapos na ulit yung monsoon break. Magdadala ito ng maulap hanggang sa napakaulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog sa Mindanao, Western Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga magkakahiwalay na mga pag-ulan o pagkulog, pagkidlat
ang aasahan natin ngayong araw sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite at Laguna. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, makakaranas ng isolated rain showers at thunderstorms, dulot po ito ng localized thunderstorms. Dako naman tayo sa ating 3-day weather forecast. Sa mga nagpaplanong lumayas ngayong weekend, narito ang lagay na panahon sa susunod na 3 araw. Metro Manila tayo, asahan simula Sabado hanggang Lunes ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog, pagkidlat, lalo na sa hapon at gabi. Pero bukas medyo magiging maaliwalas ang inyong umaga at tanghali. Maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius at ang tsansa ng pag-ulan this weekend, 60 to 90%. Sa Metro Cebu naman, kaparehas na kondisyon ang inaasahan simula bukas hanggang Lunes, maaraw na panahon sa umaga at tanghali at bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na pagkulog, pagkidlat at pag-ulan sa gabi. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Ang tsansa na pag-ulan, 62 hanggang 74%. Sa Davao naman, asahan din ng maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga thunderstorms at rain showers, lalo na po sa gabi. Ang temperatura maglalaro simula 24 hanggang 30 degrees Celsius, nasa 62 hanggang 74% naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa buong maghapon, tabayan na natin ang mga thunderstorm advisories na ilalabas ng Pag-asa. Bibigyan namin yan sa inyo at ang patuloy namin paalala na maging handa sa mga biglaang pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi, kaya't mainam na magdala ng payong at kapote. Sumikat po ang araw, ganap na alas 5:34 ng umaga. Asahan pong lulubog ito mamaya eksakto alas 6:30 ng gabi. At iyan ang aking weather report, whether you like it or not. Happy Friday! Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Alright, maraming salamat. Happy weekend din si Daryl Justin sa kanya pong weather report. Sa iba pang ito, sa detalye nga po ng mga balita, 10 araw bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamara magsasagawa na ng final walkthrough sa Batasan Complex bilang preparasyon. Detalye hatid yan ni Patrol 30, Jelly Mendez. Nakatakdang magsagawa ng final walkthrough ang House of Representatives sa Batasan Pambansa Complex bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, halos tapos na ang Kamara sa paghahanda sa mahalagang aktibidad ni PBBM. Dagdag pa ni Sec. Gen. Velasco, magkakaroon ng huling pulong sa Lunes, Hulyo 15. Ang SONA Task Force sa palibot ng Batasan kasabay ng final walkthrough, habang sa susunod na linggo naman ipamamahagi ang mga ID at car pass para sa mga dadalo. Bukod pa dito ay magpapatupad din ng lockdown ang Kamara sa Hulyo 19. Binigyan din ni Velasco na may sapat na tauhan at security plan na nakalatag para masiguro din ang kapayapaan at kaligtasan na pagdaraos ng SONA 2024. Layon din itong mapanatili ang seguridad sa naturang lugar dahil sapat anya ang itinalagang security at police personnel. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang pa rin yan, hindi umano sa pilitan ng pagdalo sa State of the Nation Address o SONA at prerogative ni Vice President Sara Duterte kung pupunta ito o hindi. Ito naman ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez makaraang kumpirmahin ni VP Inday ang hindi nito pagdalo sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Gayunman ipinaalala ni Romualdez na ang SONA ay hindi isang simpleng event kundi isang mahalagang sandali upang magkaisa at magtulungan ang mga lider ng bansa para isulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Ito rin anya ay panahon na dapat ipagmuni-muni ang ating pag-usad at pagtuunan ang mga kinakaharap na hamon at ilatag ang kinabukasan.
Tiniyak naman ng leader ng Kamara ang pakikipagtulungan ng mababang kapulungan sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang mapaganda ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ronda Pilipinas. Hindi naman dapat bigyan ng malalim na kahulugan ang sinabing rason ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi ito pupunta o dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ito ayon kay Senate President Francis Chis Escudero ay matapos na aminin ni VP Inday na hindi siya dadalo sa SONA dahil itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ginawa lamang anya ng Vice Presidente na magaan o hindi seryoso ang kanyang excuse at bakit hindi ito o sa rason nito kung bakit hindi pupunta sa SONA sa pamamagitan ng pag-quote sa isang series sa Netflix. Kung inyo pong natatandaan, meron pong palabas sa Netflix muna yan. Ang designated survivor ay isa pong US government official na piniling manatili sa isang ligtas na lugar sa panahong nagkakatipon-tipon sa isang event ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Ronda Pilipinas. Sa iba pang balita, aminado ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na hindi nila maaaring ipilit ang kanilang paninindigan laban sa isinusulong na panukalang diborsyo. Gayunman, iginit ng Simbahang Katolika na hindi dapat makigaya ang Pilipinas sa mga bansang may batas sa legalisasyon ng pagpapawalang bisa ng kasal. Kinuwestiyon din ng CBCP kung nais ba talaga ng gobyerno na gawing madali para sa mga mag-asawang kasal ang maghiwalay kung nais ng mga ito. Sa kabila nito, tiniyak ng Simbahang Katolika na may religious freedom pa rin naman sa bansa at pinaninindigan nila ang prinsipyo ng separation of church at state. Samantala, nilinaw ng CBCP na bagaman tutol sila sa diborsyo at maaari lamang silang magpanukala, hindi naman nila maaaring ipilit ang kanilang paniniwala sa iba. Ronda Pilipinas. Samantala, tumaas ang presyo ng ilang school uniform sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa mga vendor, tumaas ng 5 piso ang mga red school uniform kumpara nung nakarang taon dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng tela. Ilang linggo bago ang balik eskwela. Sa blouse at polo, nasa 150 hanggang 170 pesos ng kada piraso. Depende po sa size niyan. 250 hanggang 350 pesos naman ang presyo ng palda. Abang 380 hanggang 400 pesos sa pantalon at 150 pesos naman sa PE uniforms. Samantalang malakas na ang benta ng mga school uniforms. Ngayon, ilang linggo bago ang balik eskwela sa Hulyo 29. Ronda Pilipinas. Bukod sa mga school uniforms, tumaas din ang presyo ng ilang school supplies. Tumaas pa ang presyo nito sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry, karamihan sa mga school supplies ay mahigit piso ang itinaas. Isa sa mga dahilan ng mga manufacturer ay ang pagtaas ng presyo ng raw materials. Payo naman ng DTI sa mga magulang, mga mamimili na bumili na sila ng mas maaga. Mamili na ho sila kayo ng mas maaga at nakabundle na upang mas makamura pa kaysa paisa-isa. Ronda Pilipinas. Sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 10 ng morning, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng ilang pang mga pag-ulat buhat sa labas ng ipilan. Government agencies na burara, pabaya sa kanilang websites. Papatawan, paparusahan, bibigyan po ng multa. Patrol 13 Gilbert Perdes sa detalye. Maglalatag na ang pamahalaan ng mga panuntunan gayon din ng mga rekomendasyon para sa tamang pagbabantay ng mga ahensya ng gobyerno sa kanilang mga website laban sa mga hacker o cybercriminals. Sinabi ni DICT Secretary John Ivan Uy ng hakbang na ito ay para mas maging responsable ang mga ahensya sa paghawak sa kanilang website o data center para maiwasang makompromiso ang mga hawak nilang impormasyon mula sa mga hacker. Sinabi ng opisyal na madalas daw silang nagpapaalala sa mga ahensya sakaling may namomonitor o nakikita
nakikita silang kahinaan sa transactional o yung informational websites ng mga ito, subalit hindi raw nakikinig at binabaliwala lang daw sila. Resulta nito, napapasok ng mga hacker ang mga website kaya nakokompromiso daw ang mga data o impormasyon ng publiko. Sa ilalim naman ng guidelines na ilalabas, sinabi ng opisyal na magpapatupad na sila ng multa o parusa o sanctions laban sa mga ahensya ng pamahalaan na walang ginawang aksyon kahit pa sinabihan na sila ng DICT na mahina ang kanilang website at madali itong pasukin ng mga hacker. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ibabang balita, nagdesisyon ng House Committee on Dangerous Drugs na ipatawag na si dating Police Colonel Eduardo Asierto upang malaman kung ang Michael Yang na kanyang tinutukoy sa investigasyon ng Senado na iniuugnay sa kumpanyang Empire 999 ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan na-recover na sabat ang nasa 3.6 billion pesos na halaga ng shabu. Si Asierto ay humarap sa pagdinig ng Senado noong 2017 kaugnay ng investigasyon sa 4 na magnetic lifters kung saan itinago ang may 11 billion pesos na halaga ng shabu para maipuslit sa bansa at inaming si Yang na advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang drug lord. Sa pagdinig ng komite at batay sa mga dokumentong nakalap nito, lumutang ang pangalan ng isang Michael Yang na konektado umano sa mga kumpanya na may kaugnayan naman sa Empire 999 na may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang 560 kilos ng shabu. Mahigit kalahating toneladang shabu na na-recover noong nakarang taon. Isang miyembro ang humiling sa komite na imbitahan si Asierto upang malaman kung iisa ang Michael Yang na tinukoy nito sa pagdinig ng Senado at ang Michael Yang na nabanggit sa kanilang pagdinig. Humarap si Asierto sa pagdinig ng House panel noong Miyerkules sa pamamagitan ng online platform at ibinunyag na ipinapapatay siya ni Duterte dahil nabuko nito na si Yang ay sangkot sa illegal drug trade. Ronda Pilipinas. Samantala, may dapat bang ikabahala ang publiko, lalo ang mga Pilipino, sa pagdami naglibo-libong Chinese students sa Cagayan? Narito ang isang special siyasat report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Lumutang ang mga pangamba sa libu-libong Chinese students na nag-aaral sa mga universidad sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nito ay nabunyag ang 2 milyong pisong bayad umano sa kada kurso ng bawat Chinese student. Kaya naman, isinulong ni Cagayan Representative Joseph Lara ang investigasyon sa anyay kahina-hinala at nakakaalarma ng pagsirit ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang lalawigan. Iginiit ni Congressman Lara ang panganib na dulot sa pambansang seguridad ng Pilipinas ng sitwasyon sa West Philippine Sea at ang strategic geographical location ng Cagayan ng tila pagdagsa ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Binigyan din naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na maraming universidad naman sa kanilang lalawigan ang sadyang magagaling. Nilinaw rin ng gobernador na hindi naman libo-libo tulad ng napaulat, kundi nasa halos 500 lamang ang Chinese students na naka-enroll sa isang universidad sa Cagayan. Umalma si Governor Mamba sa report na diploma mill sa lalawigan. Sasabihin may diploma mill dito po sa Cagayan, you are destroying the reputation of our schools here and our universities. We are very competitive dahil po, sa totoo lang po, mga top-notch po ang mga namin dito. Gaganda ng passing rate at lahat. Tapos ganyan ang sasabihin ng mga taong ganyan. Wala ho kaming diploma mill dito sa Cagayan. Iginit pa ni Governor Mamba na wala silang diskriminasyon sa probinsya kung saan welcome ang lahat. Wala ho hindi welcome dito sa amin. Mapa-komunista yan, mapa-sosyalista yan, mapa-monarky yan, kahit saan galing po sa lupalop ng mundo. But
ang gatekeeper po niyan is the immigration. Sila po ang gatekeeper niyan. Di naman ho kami. Basta kami, we play horse and we will see to it na walang masasabi mga turista at mga foreign students namin, how we treat them yan. Hindi ho kami nagdi-discriminate ng kahit kanino. Sinuportahan ni Tugigaraw City Mayor Myla Tingke ang pahayag ni Cagayan Governor Manuel Mamba laban sa mga duda sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang teritoryo. Tinawag na unfair ni Mayor Ke ang pagbusisi sa mga Chinese students sa lungsod at walang anumang basihan ang iginigit na banta ng mga ito sa national security. Sa katunayan, ipinagmalaki ni Mayor Ke na sa Tugigaraw matatagpuan ng mga universidad na kinikilala ng CHED bilang Centers of Excellence na malakas na pang-engganyo sa mga dayuhang estudyante. Iginiit ng alkalde na nakakalungkot ang ginagawaan niyang pagsira sa kanilang lugar sa gitna na rin ng pagsusumikap nilang i-promote ang educational tourism. Naniniwala naman si Congressman Robert Ace Barbers na may national security issue na nakapaloob sa nasabing usapin. Dapat anyang ayusin ng mga local official sa Cagayan ang sitwasyon, lalo na't mismong ang kongresista rito ang nagbunyag sa usapin. Bukod rito, ipinaabot ni Congressman Barbers ang duda sa bihasang pagsasalita ng Ingles ng Chinese students na nag-aaral o nagmamasteral sa ilang universidad sa Cagayan. National security kasi ang involved dito. At hindi tayo pwede magpapetik-petik dito. Dapat dito nga, mas maduda tayo, mas malakas ang ating pang-amoy. Dahil sabi ko nga, this is national security. At hindi ito basta-basta dapat nating i-ignore. Tayo unang-una, bakit ganyan karami? No? Pangalawa, currently, libo-libong estudyante nag-enroll. Pangalawa, hindi naman nag-a-appear doon. Pangatlo, hindi naman marunong mag-English. Di ba? How can you take your masteral kung hindi ka man lang marunong mag-communicate ng medium of language is English Di ba? The medium of communication in a masteral course sa mga educational institution ay English. Kung hindi ka marunong bumigkas ng English na salita, kahit isang sentence lamang, ano ka makakapasa sa iyong masteral, di ba? Samantala, umalma naman ng Chinese Embassy sa animoy malisyosong akusasyon hinggil sa umano'y pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese nationals sa Cagayan. Sinabi ng Chinese Embassy na walang basihan ang akusasyong malalagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese students na anito'y malisyosong panlilinlang para paigtingin pa ang galit sa China. Pinalutang din ng Chinese Embassy ang posibleng pagbuhay sa Pilipinas na tinawag nitong McCarthyism na anito'y isang political oppression at persecution ng makakaliwang individual kaya't kailangan nitong mabantayan at malabanan. Para sa siyasat team, mas mabuting mabusisi ang tunay na intensyon sa pag-aaral ng mga Chinese students sa ilang universidad sa Cagayan, lalo pat lumulutang ang isyu ng national security. Kung tunay namang walang bahid na anuman ang pag-aaral ng mga nasabing Chinese nationals sa lalawigan, tiyak namang lalabas din ang katotohanan ng sadyang malaking tulong ang mga Chinese students para mapayabong ang turismo ng Cagayan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang mga newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangongolekta lang po ng up to 2024 daily rewards
gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Payday. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus app, kompleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR. Sa mga casting listeners and followers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is 21 years old and above only, keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang mga palalaang oras. Alas 10:29. Ronda Pilipinas. Tayo po ay nasa ikalawang sigwanda na ng Ronda Pilipinas. Sa oras ng ganap ng alas 10:35 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang pag-ulat buhat sa probinsya. Alamin po natin ang detalyeng hatid mula sa Calabarzon, mula dyan po sa Batangas, Ron Lozano. Drew, libo-libo ngang mga puno ang nais na maitanim nitong lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lipa sa nais naman at layunin nitong si Mayor Eric Aprica na mapunan itong iba't ibang mga barangay na mga puno dito sa Lipa City. At hindi lamang malalaking puno ang nais na maitanim kundi yung mga puno rin ng kape. At kilala nga itong Lipa City sa isa sa mga nagpuproduce ng pinakamasarap na kape dito sa ating bansa. At kanina ay nagsagawa ng simultaneous tree planting activity sa 72 barangay dito sa Lipa City. At isa nga dito yung Barangay Marawi, isa sa pinakamalaking barangay kung saan ay binaybay itong bagong gawang diversion road dito sa Lipa City at nagtanim ng 120 malalaki at maliliit na puno para sa kanilang tree planting activity ngayong umaga. Ganap na alas 6 ng umaga nagsimula sila ng kanilang pagtatanim dito sa kahabaan ng diversion road. At isang hakbang para sa kinabukasan at magandang kinabukasan ang layunin ng pamahalaan lungsod ng Lipa City sa pamumuno ni Mayor Aprica at ito ay isang malaking hakbang para sa magandang kinabukasan at para sa mga kabataan. Mula sa Lipa City, Ron Lozano nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Tanggap naman tayo ng Pilipinas. update. Kaugnay pa rin po sa Pogo. Diyan naman sa SBMA. Mula sa Central Luzon, Johnny Gole. Yes, bro, ipinasara ng araw nitong Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ito ang Philippine Offshore Gaming Operation o POGO dito sa loob ng Southeast Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ito naman yung sinabi ni SBMA Deputy Administrator John Aquino sa press briefing na ginanap dito sa isang kilalang restaurant hotel dito sa loob ng Clark Freeport Zone, Pampanga. Ayon dito kay Aquino, ang Tele Empire na namamahala nitong POGO ay nirevoke na yung kontrata at hindi na ito pinayagan pa ng PAGCOR na makapag-renew ng operasyon. Bagamat legal naman daw itong operasyon nito ayon sa opisyal. Kinumpirma nito na nahinto ang operasyon nitong sabing POGO dito sa loob ng SBMA ilang araw matapos salakayin nga nitong mga tauhan ng PAOK ang POGO Hub sa Bamban, Tarlac. Ang nasabing kumpanya ng POGO ayon dito kay Aquino ay may contract list at sub-leaser ito dito sa loob ng nasabing Freeport Zone. Inamin ng opisyal bago ang COVID-19 pandemic, maraming POGO dito sa SBMA. Ngunit sa kasagsagan ng COVID-19 ay marami ng mga Chinese investors ang nagsara ng kumpanya at umuwi sa kanilang bansa. Natira itong Tele Empire na nagsara na rin sa kasalukuyan. Kasama ni Aquino sa nasabing press briefing ay itong sila SBMA Telecommunication Head Army Yamasa at itong SBMA Seaports Manager Jerome Martinez. Mula dito sa Gitna Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa impirang may todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.
Ronda Pilipinas. Sa ibabang balita, may planong sampahan ng impeachment complaint ang mga opisyal ng Commission on Elections. Ito ang ibinunyag ni Comelec Chairman Attorney George Garcia kaugnay sa akusasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ayon kay Chairman Garcia, layunin ng demolition job na guluhin ang 2025 midterm elections. Napakadaming plano. May mga plan A, plan B. Ito po yung plan D na. So ibig sabihin po, ang kasunod po nga po nito, Sir Dennis, para sa kaalaman ng kababayan natin at ilalahad ko sa inyong programa. Ang kasunod po nito ay yung mga individual members ng commission ko, yung mga commissioners ko, ay may kanya-kanya rin pong white paper at ang kahuli-hulihan po nito ay papailan lahat kami, hindi lang ako, lahat kami ng impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng full body chief na hindi sila magpapatinag sa mga nasa likod ng tinatawag na demolition job at sinabi nitong hindi dapat basta-basta inaakusahan ng alegasyon ng constitutional body. Napaka-crucial po yan sa ating paghahanda na ginagawa para sa eleksyon. Pero umasa po ang sambayanan. Hindi po patitinagay yung Commission on Election. Constitutional body po kami. Hindi po kami dapat basta-basta ginaganyan. At the same time, tatandaan po na ninyo na dapat po pinoprotektahan natin ang integridad ng ating halalan kahit pa yung preparasyon pa lamang po nito. Yan po ang tinig ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia sa panayam. Ronda Pilipinas. Sa iba pang balita, kikilos na ang Supreme Court upang obligahin ang Kongreso na magpasa ng batas na tumutukoy sa political dynasties na ipinagbabawal sa ilalim ng saligang batas. Ayon sa SC, desisyon na ng Kongreso kung ano ang bumubuo sa isang political dynasty. Gayunman, nagbabala ang Korte Suprema na ang kabiguang magpasa ng anti-dynasty law at ipatupad ito ay isang grave abuse of discretion. Ipinunto ng kataas-taasang hukuman na ang matagal na pagkaantala at kabiguan ng Kongreso na magpasa ng nasabing batas ng mahigit 3 dekada ay unconstitutional at patuloy na paglabag sa konstitusyon. Nag-issue na ang SC ng writ of certiorari upang tumalima ang Kongreso sa constitutional mandate nito na magpasa ng batas kontra political dynasties. Ronda Pilipinas. Samantala, totoo nga bang delikado ang pagsi-self-medicate o yung paggamot po sa inyo pong sarili, lalo kung meron ho kayong mga malubha pong karamdaman? Alamin po natin yan, patunayan po natin yan sa Tara, Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang mag-google ng gamot kapag meron kang sakit? Ayon sa gatewaymedication.org na ang pagsi-self-medication ay delikado at nakakapagdulot ito ng several complications at poor health dahil sa maling pag-diagnose at pag-inom ng maling gamot. Dagdag pa sa verywellmind.com na ang over-the-counter medicine na walang prescription ng doktor ay malinaw na self-medication gaya ng gamot sa headache at ang madalas bilhin ng karamihan na antihistamine. Ipinaliwanag din dito na bagamat nakakatulong ang internet sa health information access, hindi ito indikasyon na tama ang dosage at gamot na bibilhin mo. Gayon din naman, maaari ka ring mapahamak sapagkat maaring ang gamot na nakita mo sa internet ay makakapag-trigger ng iyong allergy o makakapagbigay pa ng complications sa iyo. Kaya payo ng mga doktor kung may sakit na nararamdaman, huwag magdadalawang isip magtanong at mainam na magpa-check up sa doktor para maibigay ang tamang gamot o treatment para sa iyo. Ronda Pilipinas. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating niyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa anniversary, birthdays o simpleng mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Ronda
Pilipinas! Hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Muli po magbabalik ang Ronda Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 na. Ronda Pilipinas! Alright, gaya nga po ng binabanggit po natin, ginabanggit din po ni Ginoong Dennis Antenor tuwing Friday, pag-usapan po natin, medyo gawin po natin light po ang ating pong usapan. Pagdating po sa usapang kaperahan. At kagaya nga po, tuwing every Friday, makakasama po natin ang isa pong financial guru, isa pong financial literacy advocate na si Ginoong Arman Benco. Magandang umaga muli, Sir Arman. Welcome muli sa DWIC LU 23. Yes, salamat at nabigyan tayo ulit ng pagkakataon, Drew. Thank you for the invitation. And speaking of finances, of course, siyempre, lahat naman tayo may mga magulang. Yes. Diba? Lahat naman tayo may nanay at tatay. Pero ako, gusto ko lang din matanong at tanong din ng taong bayan ito na kapag ba tayo nangutang tayo? Sorry sa mga nanay, sa mga magulang pagpapasintabi lang tayo. Tayo ba, halimbawa, sa mga nanay natin, kapag tayo ba ay nangutang or let's say, humiram tayo ng pera, kung magkano man ang magkano man ho ang halaga. Sa tingin mo ba, Sir Arman, kapag nangutang ang nanay, o sila, kahit sila, nangutang sila, kapag nangutang ba ang nanay nyo ay dapat ba singilin natin yan? Sa paanong paraan natin sisingilin yan? Kasi siyempre, nanay natin yan. Well, una, kung ang magulang natin ang humihiram, nanay o ang ating tatay, or miski na kamag-anak in general, outside of the family, outside yung hindi kaibigan, hindi, kamag-anak, lalo na magulang, tingnan muna natin kung may kakayanan talaga tayo umutang. Mali po kung tayo ay uutang pa para lang ipautang, ipahiram o itulong. Kasi you cannot share what you do not have. So kung wala ka, wag nyo pong ipilit, lalo na kung maapektuhan o makokompromiso yung pera mo sa hinaharap at lalo na kung may pamilya ka. Pag minsan touchy issue yan, di ba? Sa mga may asawa na. Kaya lagi nating pinapaalala, miski na noon pa nagkukwentuhan kami ni Sir Dennis, no? Paalala sa mga anak. Ang mga magulang natin, hindi sila ang ating emergency fund. Ang paalala naman din sa mga magulang, ang ating mga anak, hindi sila ang ating retirement fund. Vice versa. Oo, di ba? Kaya ako nag-anak, yan ang puhunan ko eh. Kaya 7, 8, 9 sila. Yan ang tutulong sa akin sa hinaharap. Hanggat maaari, tanggalin natin yun sa ating isipan. Pero yes, dumarating yung mga pagkakataon na ganon na nangangailangan yung ating magulang. Hanggat maaari, sana wag na lang utang. Miski na may kakayanan. Diba? Una sabi ko, kung may kakayanan ka, kung wala, wag natin ipilit. Kung may kakayanan ka, may sobra ka, at lalo na may pinaghandaan ka, hanggat maaari sa magulang, miski na last week, pinag-usapan namin ni Sir Dennis, baka tulong na lang kaysa utang. Kasi yung utang, sa totoo lang, dapat walang emosyon sa pere. Anong ibig sabihin nun? Masayang-masaya tayo, hindi naman dumodoble pera natin, di ba? O kaya mag-init tayo ng ulo, mag-alboroto tayo, yung utang natin pareho pa rin. So, dun sa lumalapit sa atin at nangungutang, tingnan po natin kung mas mabuti pang tumulong kesa ipautang. Kasi kapag utang,
marami ng issue na wala dapat kinalaman sa emosyon. Anong terms ng utang natin? Kailan mo babayaran yan? Meron bang interest? Habang inihintay ko, biro mo sa magulang mo, sa kaibigan mo, hindi mo pwedeng parang mabigat o hindi madali pag-usapan yun. Ganun ang utang eh. Ang utang, pinahiram ko, yung panahon bago mo isauli, dapat meron akong kinikita dun sa pinahiram na pera. Parang sa bangko o sa credit card o kung saan pa tayo nangihiram ng pera. At pag binalik mo, yung kasiguraduhan na ibabalik mo, penging collateral, di ba? Sasabihin nila. Pwede mo bang sabihin sa may ipeprenda ka? May ipeprenda yung magulang. Kaya hanggat maaari, pangalawang paalala, kung may kakayanan kayo, kung pwedeng tulong na lang kesa ipautang. Kasi touchy yung issue sa utang. Pero nangyayari pa rin yan na yung magulang mismo natin o humihiram, at meron siyang papasukin na negosyo halimbawa, pwedeng yung dagdagan ng dokumento na kasi hindi naman sa personal nung nanay gagamitin yung pera. Kaya importante, alam nyo yung purpose of loan, yung paghihiram niya. Bakit ba nangihiram ang inyong nanay? Kung ito kinapos, baka mas mabuting tulong na lang. Ang hirap pa naman maningil. Yes. Kaya nga, malaking bagay yan, yung nagpapahiram ka, nagpapautang ka sa kamag-anak or miski na sa mga malalapit na kaibigan. Kasi may iba ang dynamics ng relasyon. Number one, may iba yung parang power, yung balance of power or respect. Di ba? Pag lumaki tayo, yung magulang natin ang ito ang gagawin. Pag pinahiram mo, pag minsan pagtulong nga parang nababawasan ng moral ascendancy or power, authority. Parang yung pamilya nyo ay parang nagkakaroon ng kaunting gusot no? Kapag ganun mga kapatid mo. Bakit iniinteresan, pinahiram mo nga si nanay, pinapatungan mo ng interes, ano ba yung pinagkakakitaan mo ang iyong sariling magulang kung meron kayong usapan na ganun. So, pag-isipan pong mabuti, ako para sa mga anak, mas mabuti pa sigurong paghandaan, pagplanuhan na nagsusuporta tayo sa ating mga magulang. So kahit ba 10 years ago na yung may utang sa akin, pwede bang singil? Lalo yung, halimbawa kung kamag-anak mo, di ba? Kung ilang taon na, pero kaya na niyang magbayad ngayon. Yes, makikita mo naman kung kaibigan o kamag-anak, nakikita mo ang estado niya sa buhay, baka pwedeng isauli na yung nahiram dahil ikaw rin walang katapusan ang paghahandaan ng pere. Walang katapusan. Miski na kaya mong tustusan yung pang-araw-araw, yung bukas, yung next week, habang tumatanda tayo, yung kalusugan natin. So, meron laging paglalaanan ng pera. Hindi lang sa luho. Hindi porke nakikita natin, si kuya, yung anak natin, kung ano man ang relasyon, parang gumaganda ang buhay. Maraming sobrang pera to. Baka pwedeng mahiraman. Hindi po, alam natin, hindi ganun. Ang sitwasyon, lagi merong paglalaanan ng pera. Yes, At eto kanina, bumubungad sa sa Facebook ko, bago namin nahinga ng yung payo sa iba pang ating mga tagapakinig. Ito, bumungad sa akin, senior citizen, sinaksak, hindi nagpautang. Grabe. Umaabot sa ganun. Matindi talaga. So, ibang issue talaga pagdating sa pera. So, ano ba may papayo mo, Sir Arman, sa atin mga listeners, sa atin mga viewers na minsan nagse-second thought, minsan nagbiga-bigla sa pagpapautang, lalo sa mga magulang? Yes. Well, una, bilang panghuling pananalita, yung relasyon, mas pag-aralan kung paano maapektuhan kung tayo ay magpapautang or tutulong na lang. Iba po yung tulong. Yung tulong, walang balikan, walang ibang klaseng utang yun, yung pinag-uusapan natin off the air. Magiging utang na loob, imbes na utang na labas o yung utang na kailangan isauli. So,
yung pagtatapos natin, paalala ko lang, meron 3 dahilan bakit tayo nag-iipon, nagiging masinop sa pera: save to use, save to keep, save to share. Yung save to share, yan yung pag dumating yung pagkakataon, meron tayong kailangan tulungan, ambagan, makakatulong tayo. So even yung pagtulong, pagsuporta natin sa ating mga magulang, pinaghahandaan po yan. Alright, sige. Marami pong salamat, Ginoong Armand Benco, sa inyo pong financial wisdom at sa inyo pong pagbabahagi po ng inyo pong mga karunungan pa. Alright, maraming salamat, Sir Armand, sa inyo pong... Alright, at tayo po ay magtungo na sa iba pang balita sa sports. NBA star na si Kawhi Leonard nag-back out sa Team USA ilang araw bago ang Paris Olympics. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. 2 linggo na lang bago opisyal na magsimula ang 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Puspusan na ang paghahanda ng mga atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo para sumabak sa mahigit 329 events in 32 sports. Pero ang Team USA Basketball nagkaroon ng pagbabago sa kanilang lineup. Inanunsyo ng Team USA na nagkasundo sila at ang management ng Los Angeles Clippers na hindi na isama si two-time NBA champion Kawhi Leonard sa official roster ng Olympics. Sa inilabas na statement, puspusan man ang naging paghahanda ni Leonard para sa Olympics, ngunit minabuti ng Team USA at LA Clippers na wag na munang isalang si Leonard for his best interest. Papalit kay Leonard si Boston Celtics star Derek White. Dahil sa development na ito, mayroon lang 3 players ang Team USA na nagmula sa 2024 NBA champions na Boston Celtics. Matatandaan na hindi nakapaglaro si Leonard sa huling 12 games ng Clippers last season dahil sa right knee inflammation. Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Habulo natin ito, Marian Rivera, natawa ng tanungin sa pag-i-English niya nang maging judge sa finals ng Super Pods. Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, natawa na lang si Marian Rivera nang tanungin ito sa pag-viral ng kanyang pag-i-English sa naganap na finals ng Super Pods 2024 noong July 9, Martes ng gabi. Noong finals kasi, napatapat sa actress ang isang candidate na Inglesero na si Jeter Palomo na i-translate ni Marian sa English ang tanong nito dahil hindi niya ito naintindihan. Agad namang kinumpose ni Marian ang kanyang sarili at saka nito sinabi ang mga katagang, "I will try my best. Are you ready for this?" At saka nito isinalin sa English ang kanyang itinanong sa Tagalog. Ayon kay Marian, hindi niya alam na nag-trending ang kanyang pag-i-English, sabay tawa nito at sinabi nitong, "I did my best." Samantala, nagmistulang lucky charm ni Jeter si Marian dahil ito ang tinanghalang grand winner sa male category kung saan hakot awards din ito na makuha ang 8 special awards. Sa babae naman, tinanghalang grand winner ang pageant veteran na si Justine Filizarta. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Alright, bago tayo magpaalam, isa po muna patamakot ang ating pong babasadahan ngayong pong araw po na ito. Alam mo yung mga nagkakampihan para siraan ka, balang araw sila rin ang magsisiraan.
malamang hindi na natin kailangan itong ipaliwanag. Napakalinaw naman po ng Patama quote na ito. Alright, marami pong salamat sa ating mga nakasama sa inyo center sa bumubuo po ng DWIZ LU23. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday kay Ginoong Basil Nabo, ang ating pong DWIZ piloto po natin. Happy birthday kay Kuya Basil. At susunod na po ang Yes Yoto Pasyo kasama si Miss Julie de Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.